The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, morning! Happy Thursday, Pastor Jeff! Uy, nasa ibang lupalop kaya yata ng mundo, Pastor! Welcome back, Cha. Thank you Nakabalik so ka na much, pala. Pastor. Yes. Oo Mukhang nga. nasa malamig na Namiss lugar ka ka namin. ngayon, Pastor. Alam mo, dapat kasama namin asawa mo rito, si Mike. Inindiya na naman kami. Injanero ng taon. Oo. Indianero asawa mo eh. Sobra eh. Pero kumpleto ang tropa. Guys, kaway-kaway muna. Yun Ayan, naman. Ayan. Dami niyo dyan, Pastor. Namimiss na nga nila si Mike. Anyway, good morning, Ted. Good morning, Cha. Eto na nga, Pastor Jeff, inaabangan nilang magandang balitang hatid mo sa amin ngayong Webes. Well, Cha, good morning sa lahat. Ako po ay nandito ngayon sa Tanay. So, good morning everyone. Tayo po ay nasa serye ng tema natin, The Lord's Prayer. At sabi nga ni Jesus, this is how you should pray. Ito yung basehan kung paano kayo magdasal. So, sinimulan natin yung Lunes with adoration. Our Father is in heaven. And then, pangalawa, nung Martes, yung ating submission. Alright? Hallowed be your name. Diba? Thy kingdom come. And then kahapon, tama, we talk about provision. Give us this day our daily bread. Ngayon naman, we're gonna talk about absolution. Ibig sabihin, yung pagpapatawad. Sabi sa Biblia, yung kasalanan daw kasi yung naging hadlang, okay? Kaya lumalim yung parang yung pagtalikod sa atin ng Diyos. Sabi sa Biblia, it's your sin, okay? That's why I hidden my face against you, sabi sa Biblia. So, kung sa kasalanan po yung hadlang sa paglago ng ating relasyon sa Diyos, yung paghingi ng tawad yung solusyon. Tama po ba? Kaya ngayon, pag-usapan natin, sabi dito, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Mahirap to, madalis basahin, mahirap gawin. Sino sa inyo hirap mag-forgive? Eto, marami ko dito, hirap mag-forgive. May tip ako sa inyo, okay? Douglas, kung hirap ka mag-forgive, ito gives mo, okay? So, but seriously, okay? Sabi rito, humingi raw po tayo ng tawad sa Diyos, gaya ng pagpapatawad natin sa nagkasala sa atin. Bakit mahirap humingi ng tawad? Kasi po, it takes humility to admit that we are wrong. Tama po ba? Ang hirap po humingi ng tawad, i-admit mo, ako'y may pagkakamali, nagkulang ako, so patawarin mo ako. Sabi sa unang 1:9, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. So sabi po rito, kung tayo lamang ay mag-humble before God, He is merciful to give us the forgiveness. Alam niyo po, maganda kay Lord, He doesn't keep records of wrongs. Hindi katulad ng ilang misis, alam niyo yun? Parang, ikaw, nagiging historical. Ang Diyos po, pag tayo lumapit sa Kanya, He will not count our blessings. He will just look at our heart kung genuine. Kasi naman po, may iba nangingin tawad. Bukas gagawin ulit. Hindi po genuine yon. Ang tawag lang daw, worldly sorrow. Yung godly sorrow po, as I end, alam mo na na-offend mo ang Holy God and you have a remorse against sin and a commitment na hindi mo na siya uulitin again. Again po, it takes genuine sorrow for sin, renouncing of it, and a sincere commitment not to do it again. Yan po ang ibig sabihin ng repentance. At hopefully po, tayo po hihingi na tawad sa Diyos dahil alam natin ang Diyos ay mapagmahal. He doesn't keep records of wrongs at hindi niya titingnan ang ating mga pagkakamali in the past. Tayo po manalangin upang tayo po ay mabigyan ng grasya ng Diyos sa paghingi ng tawad. Lord, marami po salamat sa pagkakataon na to. Bagamat mahirap humingi ng tawad, alam namin, Lord, na Ikaw ay mapagpatawad. Hindi ka nagtatanim ng galit. So Lord, kami rin, ini-expect mo to forgive others as you forgive our sins. Patawarin niyo kami, Lord. Minsan, kung gusto naming mapatawad, ayaw naman namin magpatawad. Help us to be forgiving. In Jesus' name, amen, amen, amen. Amen. Panginoon, our Father, we pray muli po para po kay Brad Jeff. Keep him safe and protected today. Sa kanyang mga kasamahan, sa kanilang biyahe, Lord, alagaan niyo po silang lahat. Pagpalain po ninyo si Brad Jeff sa kanyang araw-araw na pagmimisyon at paghahatid po ng magandang balita sa aming programa. Lord, maraming salamat po. At salamat, Panginoon, muli sa mga inspirasyon po na binibigay sa amin ng mga tulad ni Nanay Evelyn at lahat po ng aming takapakinig na nagdarahop ngunit
handa pong maghintay sa mga milagrong darating sa kanilang Amen. buhay, sa inyo pong patnubay at gabay. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na Amen. marami, Brad. Thank you so much sa ating panibagong aral today. At ito muli ang ating katanungan para po sa ating What's on Your Mind tomorrow. Ang ating winner for today, maya-maya po ng kaunti. So Brad Jeff, mag-iingat kayo dyan. Ikumusta Yes, Brad kami Ted. sa lahat. At lahat ng inyong kakainin dyan, bayaran nyo. Akala ko sasagutin mo eh. Ito, marunong magpatawad tong mga to. Lalo na to si Douglas. Ayan, magaling magpatawad yan. Okay? Mag-iingat Okay, kayo ha. bayaran nyo na. Ingat kayo sa biyahe. Mag-iingat kayo. Ted, pwede rin ba i-charge sa'yo yung kakainin namin? O sige, walang problema. Charge lang kayo ng charge anytime. Parang photon. Naisingit mo yun? Charge anytime. Photon Tornado Truck. Yan! Kaagapay sa tagumpay ng inyong negosyo. Photon, the official utility vehicle of Gilas, Pilipinas. Abay, tawag na sa pinakamalapit na Photon dealership nationwide. Nationwide. Okay, guys. Charge na raw to sa photon. Thank you, Brad Jeff. Ingat kayo ha. Mag-iingat kayo. Alright, Brad Ted. Maraming salamat. Okay, boys. Kaway-kaway na tayo. Kaya na. Alright. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.